Hindi alam ng karamihan mula sa China o labas man ng China na laganap ang maraming peking mga content na kumakalat sa mga social media tulad ditong mga influencer na nagkukunwaring inimbitahan daw ng United Nations. It is this shared humanity that calls us to unite, to rise above division. Eto pa mga nagpapanggap ng mga maharlikang prinsesa na umaakting pang buntis. At siya raw ay kasal sa isang prinsipe sa Middle Eastern at meron pang mga taong umaatungal na nagmamakaawa ng tulong dahil nabaon daw sa mga utang na hindi nila kayang bayaran. Ngunit ang lahat ng ito ay isa lamang malaking kasinungalingan. Scripted ang lahat. Sa videong ito, ilalantad ng Tito Jones TV ang mga modus ng mga viral influencer scam sa bansang hari ng fake news, saan pa ba kundi sa China. Pero bago natin isawalat ay baka naman pwedeng makahingi ng like at isang malaking pasalamat sa mga nag-subscribe at patuloy na sumusuporta sa ating channel. Tito Jones TV. Una sa listahan ang mga influencer ng United Nations. Pati ito sinamantala. Level up na ang lokohan dahil ang aktual na United Nations ay naging bagong destinasyon para may pakita ng mga influencer ang kanilang impluensya. O dapat nating sabihin na peking impluensya. Tulad ng babaeng ito, si Shirley Lin, na nakakuha ng higit sa 1 milyong followers sa loob ng isang buwan pagkatapos mag-post ng UN team content na peke. I'm dedicated to my work as a social influencer and a songwriter, using my platform not just to entertain, but to inspire connection, spark meaningful conversations. Binayaran niya ang lahat ng ito para magmukhang inibitahan siya ng United Nations doon. Pero alam niyo ba na kahit sino ay maaaring maglibot sa UN headquarters at kumuha ng mga larawan sa halagang 1,500 pesos. At di umano kahit sino ay maaaring umarkila ng United Nations Conference Room sa halagang 137,000 pesos. At kung may budget ka ng humigit kumulang 440,000 pesos, maaari kang mag-set ng isang all-in package na may pagkakataon ka pang mag-speech, kunwari sa harapan ng mga world leaders na may kasama pang isang mukhang official certificate. Ngunit sa sandaling napanood mo ang mga tinanghal na video na ito, mapapansin mo ang paulit-ulit na formula. Dahil ang iba ay edited, ihahalo ang sarili nilang footage sa United Nations na may mga news clip ng mga world leaders doon para magmukhang nasa isang pagpupulong lang sila. Ginagawa nila ito para bumuo ng isang elite persona na maaari nilang gamitin sa kanilang modus. Marami ang magtitiwala at maiengganyo nila dahil dito ay maraming kukuha sa kanila para mang-endorso ng kanilang mga produkto. Kaliwat ka ng deals ang matatanggap nila. Etong pangalawa, halatang lokohan na, peking royalty. Kung saan ang mga Chinese influencer ay nagpo-post bilang mga prinsesa kasama ng mga bayarang aktor na nakadamit syempre ng maharlikang Arabo upang ilarawan ang isang marangyang pamumuhay at sobrang nakakatuwa. Kasi itong mga artista halatang hindi Arabo, may mukhang Vietnamese at itong isa Indiano. Ito naman mukhang camel ng Arabo. Gayunpaman matigas ang mga pagmumukha ng mga ito. Pinaninindigan pa rin nila ang kanilang kabulastugan. Nagdedeklara pa sila sa mga viewers nila na sila ay nagkikipagdiborsyo. At sila ay malapit ng mag-liquidate ng ilang asset para may pamahagi ang iba sa kanilang mga fans. So ano ang ginagawa ng mga royal kuno na ito pagkatapos? Nagbebenta lang naman sila ng mga eksklusibong deal mula sa kathang isip ng mga inventaryo ng hari. Tulad ng British Royal Laundry Detergent o French perfume sa halagang wala pang 500 pesos. Ngunit ang totoo, ito ay mga mababang kalidad na produkto lamang, presyong divisorya na ibinebenta sa mas mataas na presyo para sa mga madaling mabudol o mapaniwala sa mga pantasya.
Pangatlo sa listahan, mga influencer sa bukid. Mukhang wholesome ang kanilang buong motibo. Ang mga nagpapanggap na simpleng magsasaka ay direktang pumipitas ng mga prutas mula sa kanilang mga sakahan na akala mo nasa paraiso sa hitik na bunga nito. Mga manggagawang nag-aari ng mga pananim at mga naninirahan sa kanayunan na gumagawa ng mga kakaibang bagay habang nagtatrabaho. Kaya pag nakikita mo sa TikTok at FB Reels sa mga ito ay maaakit kang panoorin. Mapapasa na all ka na lang. Pero teka lang, kung papansinin mo ang mga ito, makakakita ka ng ilang eksenang nakakaduda. Mula sa iba't ibang magsasaka, may parehong scripted na estilo at bakit napakaganda ng lightning. Makulay na makulay. Parang isa itong elaborate production set. Gaya niya. Sa totoo lang, isa sa pinakasikat na farmfluencer sa China na nagngangalang Sister Yu ay inakusahan ng panilinlang sa kanyang mga manonood pagkatapos niyang kunan ng video ang kanyang sarili sa pag-aani ng ilang alimango sa isang paddy field, na sinasabi ng mga tao na imposible na makakuha siya ng ganon karami. Dahil dito ay pinagmulto siya ng mahigit 11 million pesos para sa peking advertising. Ang mga viewers niya ay nagmarites sa kanyang bukid. Isa na pala itong ganap na inabandona na may mga alaga pa silang mga hayop na naiwan. Nagpulasan na pala ang mga hunghang. At sa panghuli, ang mga paawa sa utang. Tinatawag silang debt warriors. Sila ang mga nagbabahagi ng kanilang mga personal na kwento na nagkaroon daw sila ng napakalaking utang o personal na trahedya para makakuha ng simpatsya at kaawaan sila ng mga tao na madaling mapaniwala sa mga fake news. Tulad nitong 18 taong gulang na batang babae na nagsasabing siya ay inabandona ng kanyang mga tunay na magulang na sila ngayon ay baon na sa utang. Sinasabi niyang inampon at pinalaki siya ng taong may sakit sa pag-iisip na sadyang pinapakita sa kanyang mga video para sila ay kaawaan. Pero sa totoo lang, sa edad pa lang peke na dahil 29 years old na siya. Hindi siya 18 at ang kanyang tinatawag na may sakit sa pag-iisip na adoptive mother ay ang tunay niya palang ina. Magkasabwat ang mag-ina sa kalokohan. Nabulgar sa mga investigasyon ng pulisya na ang iskema na ito ay kinakasangkutan ng mga aktor, scriptwriters at marketing operations. Kumikita sila sa pamamagitan ng pag-live. Minamanipula nila ang mga viewers. Nagsisinungaling sila para maawa sa kanila. Nakakatanggap sila ng mga donasyon sa mga ito. Hindi lang sa China nangyayari ang mga ganitong panlilinlang. Maging sa Pilipinas ay nagkalat ang iba't ibang modus. Pinupuntirian nila ang mga inosente sa mga ganitong gawain at inaabuso ang kabutihan ng mga tao. Kailangan nating manindigan laban sa ganitong mga influencer na hindi lamang minamanipula ang katotohanan para sa mga views at pera. Ngunit ngayon ay handang manipulahin maging ang ating emosyon. So yon, ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento kung nagustuhan mo ang ganitong content. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kay Tito Jones TV. Hanggang sa muli.